Welcome back sa aking channel mga kaibigan. Dito sa aking YouTube channel ito. Ang akin pong itatampok ngayon ay ipapaliwanag ko po na hindi totoo na mga itsura ng demonyo ay kagaya nito mga picture na ito. Ito po, sinearch ko po sa Google kung anong itsura ng demonyo. Hindi po ako nahulaan ng Google na ang tunay na itsura ng demonyo mga ginigiliw na tagapakinig. Kasi ang demonyo po ay mapanlinlang. Kung totoo po na ganito ang itsura ng demonyo, ay hindi sana nadaya si Adan at si Eva sa Eden. Siyempre, pumasok siya doon na maamo ang itsura, maayong magandang tingnan at akala mo hindi makagagawa ng anumang mali. Yun pala, ang tinatarget ng demonyo ay ating mata. Ninadaya niyang tao sa pamamagitan ng kanyang pagpakakunwaring mabuti. Parang ganito yan mga kababayan at mga kaibigan. Ako ho ay biktima na ho ako ng isang scammer. Siguro mga 5 taon na nakakaraan. At ako po'y hanga sapagkat napakagaling nilang magsalita. Akala mo ay totoo na. Napakatamis ang kanilang pamamaraan ng pagsasalita. Mga siguro mga 3,000 ang nakuha nila sa akin. Kagaya ko mahirap, napakalaki na po yun. At kaya ngayon nag-iingat na po ako kasi ang mga scammer ngayon ay hindi mo makikita ganito ang itsura. Sila ay parang anghel na napakabuti. Ninadaya nila ang kanilang mga mabibiktima. So kung ako po ang inyong tatanungin, ano nga ba ang itsura ng mga demonyo kung hindi ito ang kanilang mukha? So ang Biblia po may sagot niyan mga kaibigan. Ito, magbibigay po ako ng isang talata na nagpapatunay na hindi ganyan ang itsura ni Satanas at ang kanyang mga anghel. Basahin natin ang 2 Korinto 11:14. Ayan po sa screen. Kayo na po ang magbasa. Maging si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya kung minsan maraming mga babaeng naloko sapagkat ang mukha ang tinitingnan, napakagwapo, napakakisig, ngunit sa bandang huli ay iiyak sapagkat niloloko sila ng mga ganitong mga mukha. Kaya ang Diyos tinuturuan tayo na kung paano tayo tumingin sa isang tao. Sa puso natin tingnan at huwag sa panlabas na anyo. Unang Samuel 16:7. Maraming salamat po at kung kayo baguhan sa aking YouTube channel ay paki-subscribe po at i-like ang aking maliit na YouTube channel. Sa ganitong paraan ay makapangaral po ako ng libre at malawak po ang mararating. Kahit na konti pa lang aking subscriber, masaya na po ako makapagbigay man lang ako ng konting kaalaman mula sa Biblia, mula sa kaalamang sa Biblia. Sa pinag-aaralan ko po ng mabahabang panahon ay ngayon ko po ibabahagi sa inyo mga kababayan at mga kaibigan dito sa aking channel na ito. Maraming salamat at hanggang sa muli. Ako nga pala si Brother Bebot, isang pobre mangangaral.